Sumakay sa all-terrain vehicle papunta sa mga natuyong lava ng Bulkang Mayon. Pasukin ang kuweba at tignan ng matapitan ang mga buto umano ng mga tao sa mga paganto. Mag-alapantay at gumawa tayo ng bolo. Tikman ang Bicol Express na gawa sa isda. Lahat ng yan ngayon sa I Love Pinas! I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. What is the best way to admire ang isang pambihira at nakakamanghang bulkan? Up close and personal. Kaya naman nung sinabing pwede kaming lumapit sa Bulkang Mayon using the ATV, nako, hindi na kami nag-atubili pang subukan nito. Let's go! Ang Mayon ay may taas na 2,462 meters o 8,077 feet mula sa pampang ng Gulf of Albay. Sino ang hindi makakakilala sa bulkan na ito na tinaguriang may perfect cone dahil sa halos symmetrical o pantay na cone shape nito? Hindi ba't kapag bata ka pa at nagsisimulang mag-drawing ng bundok, ang ideya mo sa isang bundok ay triangle ang hugis nito? Ang Mayon Volcano, akala mong idinrawing na perfect ang triangle. At dahil sinabi nga natin na mas gusto natin ang up close and personal, sinubukan natin ang ATV package adventures. Dito sa Legazpi, ang pinakamagandang adventure sa ngayon ay ito pong ATV Tour to Mayon Lava Watts. Ito po ay ginagamit na motorsiklo, papunta po dun sa fresh lava. Actually ito, Carlo, ito ay lahat lava. May kasama pong bato, tubig at saka buhangin. Pag naggamit ka ng ATV, Carlo, ito po ay sasabihin natin na magkakaroon ka na talaga ng adrenaline o adventure talaga na pagdating natin dun sa lava, wow, what a view! Naalala niyo pa ba nung nagpunta tayo sa Linyon Nature Park kung saan nag-zipline at tumawid tayo ng hanging bridge? Matapos ang adventure na yun, masusubukan natin ngayon ang all-terrain vehicle o ATV. Dahil sa klase ng lupa at bato na matatagpuan dito, challenge ang magpatakbo ng ganitong uri ng mga sasakyan. May briefing muna bago masakyan ang ATV. Tinuturo kung paano ito gagamitin, mga do's and don'ts para masigurong safe ang adventure na ito. Kung ready ka na, hop on and enjoy the bumpy ride. Marerent mo ang ATV sa halagang 3,300 pesos pero para sa dalawa na ito. Kakaibang experience na libutin itong Albay sakay ng ATV o all-terrain vehicle. Alam nyo ba na maraming mga trail na pwedeng daanan habang minamaneho ito? At ako medyo malubak pero kasama yan sa saya. Maliliit at malalaking bato ang madadaanan habang minamaneho itong ATV. May ilang bahagi nga ng ruta na aming dinaanan ang matarik, kaya dahan-dahan lang pababa at alalay sa preno. Meron din namang dadaan ng mga batis, kaya maghanda ka ng mabasa. Kasama yan sa adventure. Kaya kung magdadala kayo ng camera, magdala ng plastic protector para hindi ito mabasa. Tuloy-tuloy ang matagtag pero exciting na pagmamaneho ng ATV hanggang sa marating ang lugar na ito kung saan makikita ang mga natuyong lava. Wow! Isipin mo na lang, dati umuusok-usok ito at kulay pula. Pero ngayon, pwede na itong lapitan at hawakan. Ingat lang kung gusto nyong lumakad o umakyat dito sa tuyong lava dahil hindi ito stable.
Alam nyo, kakaibang experience talaga ang ATV experience, yung pag-ikot-ikot nasa kaito. Kasi, grabe yung mga lubak-lubak, tapos yung whoosh, sasalubong ka sa tubig, tapos yung mga talbog. Masakit sa katawan, matagtag, pero kakaiba yung hangin, nararamdaman mo sa mukha mo, nakikita mo yung paligid, tapos hindi mo alam kung tutumba ka o aandar ba ng maayos. Yung ganong excitement, ganong thrill, wow, hindi mo mahahanap yan kahit saan. Sa ating pagbabalik, pasukin natin ang Hoyop-Hoyopan Cave na naging libingan pa umano ng mga sinaunang taong tumira rito. Susunod na sa I Love Pinas! I love Pinas. Ngayong National Heroes Month, ating balikan at higit sa lahat, tikman ang masasarap na kwento ng kabayanihan. Ito yung dati nilang kusina. Dito siguro una nagkaroon ng interes si Jose sa kanyang hilig sa pagkain. Lumuluwas pa ng Binondo si Aling Lolay para bumili ng mga sangkap. Papaibayan natin mismo, rutang dinaanan niya. Sa Hapag ng Mga Bayani sa GMA News TV. Sa tatag ng ating wika na ipapakita natin ang lakas ng ating pagka-Pilipino. Dito natin naihahayag ang ating saloobin, ang ating kaisipan. Ito ang nagbubuklod sa diwa at damdamin ng lahat ng mga mamamayan. Bagamat iba-iba, ang wikang Filipino ay wikang panlahat. At sa gisag ng ating pambansang pagkakakilanlan, nakikisa ang News TV sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. I love Pinas. I love Pinas. Hindi lang ang mayon ang pwede mong ma-explore dito sa Albay. Tulad nitong susunod na bibisitahin natin, isa sa mga natural wonders ng probinsya na dinarayo na rin ng mga bakasyonista. Ito ang Hoyop-Hoyopan Cave sa Barangay Kotmon, Kamalig, Albay. Maraming pwedeng puntahan kapag nandito ka sa bayan ng Kamalig sa probinsya pa rin ng Albay. Kung gusto mong pumunta ng mga cave, pumunta ka sa tourism office sa tinatawag nilang sentro sa bayan ng Kamalig at mula doon pwede kang sumakay ng tricycle papunta dito na 200 pesos at makakarating ka na sa Hoyop-Hoyopan Cave. Ang Hoyop-Hoyopan, ibig sabihin daw ay blowing wind o ihip ng hangin. Kapag pumunta ka naman dito for a group of 3 persons, 200 pesos ang babayaran ninyo. Pwede na kayong pumasok dito. May kasama kayong guide na ipaparamdam sa inyo ang blowing wind. Nadiskubre daw ang Hoyop-Hoyopan Cave noong panahon ng mga Hapon at sinasabing tirahan daw ito ng mga natibo. Ang Hoyop ay Bicolanong salita para sa blow o di kaya ay eternal whispering breeze. Sa madaling salita, parang pag-ihip ng hangin, Hoyop. Sinasabing tinirhan daw ng mga early settlers ang kuweba na ito at maging noong panahon nga raw ng martial law, naging taguan din ang Hoyop-Hoyopan. Alam niyo dito sa Hoyop-Hoyopan Caves, marami kang makikita mga rock formations. Rock formations kagaya ng tinatawag na stalactite. Ito ang stalactite. Alam niyo, itong mga stalactite, over the years palaki yan ang palaki, pahaba ng pahaba, pababa. Sa ilalim naman, may makikita kang stalagmite. Itong stalagmite naman, natutuluan niya ng minerals, ng tubig, at pataas ng pataas ng pataas. Kung ang stalagmite ay tumaas at kung stalactite dumami pahaba pababa at nag-meet ang dalawa, ang tawag dito ay column. Gets mo na yun? Stalactite, stalagmite, nag-meet, column. Oh, diba? Madulas at maputik dito. May makikitang swallow sa loob ng kuweba. May man-made bridges and stairs dito para safe na lakaran ng turista.
Isa sa mga exciting na gawin dito ay ang dumaan sa mga lagusan na napakasikip. Kagaya nito na tinatawag nilang Fat Man's Squeeze. Ayun! Kaliwang paa muna at lusot. Yes! Meron din ditong mistulang ilog, pero naipon lang na tumutulong tubig ito. Mainam na magdala ng raincoat o ekstrang damit dahil baka mabasa ka. Nakikita nyo ba tong hinahawakan ko? Ito raw ay buto ng tao. Ayon yan kay Kuya Bam. Sabi ni Kuya Bam habang nag-iikot kami dito, itong lugar daw na ito ay dating libingan. Before the time of Christ, may mga tao na dito na namatay, na ilibing, kaya kung iikot ka at may mga makita kang mga puti-puti sa mga pader, huwag ka magulat kung ito ay buto ng tao. Dito may rock formation na tinatawag na wishing hand. Mukhang nakataob na kamay, nakababa ang mga daliri. Parang napakalaking kamay na nagpapamano sa mga dumadaang turista. Anong pinaka-exciting dito sa Hoyopan Cave? Maraming mga crystal sa loob, yung mga rock formations po na maganda at saka yung mayroon doon, Fat Man Squeeze, tapos air condition pa by nature. Hindi lang pala taguan, tagpuan din pala ng mga taga-Albay para mag-disco itong Hoyopan Cave. Ginawa nilang mala-disco ang isang parte ng kuweba at dito ay nagsisipagsayawan at party dahil noong panahon na yon, stricto daw ang curfew. Ayos ah! Kapag may malakas na bagyo naman, ito rin daw ang nagsisilbing proteksyon sa mga residente na kailangang mag-evacuate. Hanggang 20 pamilya ang kasya raw dito. Overlooking ng Ligao City ang Kawa-Kawa Hill sa taas nitong 236 meters. Bakit Kawa-Kawa? Dahil ilang metro bago makarating sa tuktok nito ay may isang crater na mistulang isang kawa. Hindi biro ang pag-akyat sa Kawa-Kawa Hill. Akala mo ay porky hill, madali nang akyatin? Naku, matarik pa rin ang daan. Pero baliwala din ang hirap dahil ma-appreciate mo naman ang ganda ng paligid mo. After 10 years, 20 minutes lang, nakaakyat na rin ako finally dito sa taas ng Kawa-Kawa Hill. Bakit Kawa-Kawa? Ang Kawa-Kawa daw parang kawali. Yung ganun ang korte. Dito daw sa Kawa-Kawa Hill, walang hilltop. Pagdating sa ibabaw, may makikita kang korteng paganon. At ito yun, oh. Yan. Yung paganon, ito yung ibabaw ng Kawa-Kawa Hill. At ngayon nakarating tayo dito sa ibabaw, sabay tagaktak ng pawis, pahinga ng konti. Mula dito sa tuktok na hindi actually tuktok dahil isa nga itong 6 hectare na Mala Amphitheater crater, kitang-kita kung bakit kakaiba at unique ang Kawa-Kawa Hill. Kung ano ang ikina-perfect ng mayon, ang Kawa-Kawa Hill ay ang hill without a hilltop. Mag-alapanday tayo sa paggawa ng polo at patalim. Susunod na yan sa I Love Pinas! I love Pinas. Celebrating 1 year of broadcast excellence and leadership. The Philippines' #1 news channel, GMA News TV, Channel 11. Ang kauna-unahang DVD mula sa GMA News TV. Tampukang 5 sa pinakamahuhusay at napapanahong dokumentaryong nagmulat sa atin sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Front row, yaman sa basura. Gusto na nga rin po rito umalis kasi mahirap dito yung buhay. Front row, 22. Opo ay mayroong 22 anak. Real time, luso. Hindi po ako natitira sa mga basura. Real time, bingit. At think before you click. Hindi pwedeng basta click na lang tayo ng click. Kailangan muna nating mag-isip.
isip. The best of GMA News TV documentaries on DVD. Mabibili na sa Metro Manila. Hindi trabaho ang kulang. Ang kulang ay mga graduates na swak sa trabaho. Dito naman swak ang TESDA. Ang TESDA ay kolehiyo ng trabaho. Bawat training, bawat kurso, maraming trabahong naghihintay. Magagandang trabaho, trabaho sa aircraft maintenance, welding, call centers, IT at kahit pagkabarista. Ako mismo, graduate nito. Trabaho, garantisado. Training, trabaho, TESDA. I love Pinas. I love Pinas. Kilala ang mga panday dito sa Tabaco Albay. Hindi si panday na napapanood lamang sa pelikula ha. Totoong mga panday ang makikilala mo rito. Mga gumagawa ng mga bolo at patalin. Sa katunayan nga ay mayroong kooperatiba dito, ang Bolo Development Cooperative, na ang mga miyembro ay pawang mga panday. Ito ay maso. Ang gagawin natin ngayon, magkokorte tayo ng bakal na sobrang init. Ready ka na ba? Tara, Willie, let's go! Ito ha, sobrang init nito. Yun. Sana hindi ako mapasok. Ah! Yun! Ah! Ah! Kapag nakikita nyo sa mga palabas sa TV kung papaano ipinapalambot ang mga bakal para gawin itong espada o bolo o anumang patalin, naku, hindi pala talaga biro ang ginagawang ito. Napakahirap! Di lamang sa init ng lugar, aba, ang paulit-ulit na pagpapantay para makuha ang hugis na kailangan ng talim. Ano po ba yung ano ninyo, may pagmamalaki dito sa inyong mga binebenta? Yung mga ito, samurai, saka yung mga itak, gunting, ang ano namin, ang mabinta talaga ng kinukuha ng mga biyahero. Pagkatapos mag-tour sa paggawa ng mga bolo, puntahan naman natin ang tinuguriang Premier Waterfront Lifestyle Hub, ang Embarcadero de Legazpi. Mayroon ditong mall, mga restaurants, at siyempre, may facilities para maranasan ang mga water sports at adventures. Hindi basta-basta malling at shopping ang pwedeng i-offer ng Embarcadero. Marami pang ibang activities ang magagawa mo rito. Siyempre, ang mainstay adventure natin dito sa I Love Pinas, Zipline! Wow! With mayon sa isang side mo, tapos Pacific Ocean sa kabila. Ay, kung pwede lang na mag-suspend ka ng matagal sa zipline at pagsawaan ang ganitong mga napakagandang view. Since the Embarcadero has opened, it became an event hub. We have the biggest playpen, the big rides, Segway, go-kart, zip line, and we also have paintball field and a very different kind of restaurant. Maraming mga pwedeng kainan dito sa Embarcadero. And speaking of kainan, hindi natin papalampasin ang episode na ito nang walang pwedeng makainan.
Diner. Alam nyo ba kung bakit big? Beautiful, intelligent, gorgeous, and God-fearing. Naks naman, ang gandang inspirasyon nga naman yan para sa isang restaurant at paniguradong masasarap ang pagkain nila dito. Good food and not fast food. Wow, yan ang sinasabi na matitikman ninyo at may experience dito sa Bigs. Ano ba ang binabalik-balikan ng inyong mga customer? We have our crispy chicken. It's bigger and better. Sulit talaga siya at yun, nakakabusog. Crunchy, masarap, malasa hanggang sa loob. I like it. I'd like to invite you to try out Bigs Diner. So we have the best tasting chicken in town and we have the juiciest and most tender baby back ribs. Nagsimula noong 1983 ng tatlong Bicolana ang nagsama-sama upang magtayo ng isang negosyo. Tunay na Bicol homegrown ang restaurant na ito. Para sa mga romantic dyan, huwag niyong palampasin sa inyong pag-explore sa Albay ang 7 Degrees Grill and Restaurant. Maganda na ang view sa umaga, pwede mo pang ialay ang mga bituin sa langit kung gabi. Naks! Ano ba yung mga nasa menu ninyo? More on Bicolano specialty, Asian cuisine. Yung baloko, yan ang tinatawag na scallop, baloko frita. So, pagman natin ha. Balutong. Ang sarap nito, parang hindi nakakasawa. Kapag summer bukod sa pagsiswimming, ang hinahanap-hanap ng lahat ay halo-halo! Dito sa Albay ay nabalitaan namin na kung halo-halo din lang ang hanap mo, punta ka lang sa DJC Halo-Halo! Ano naman kaya ang sangkap nila sa kanilang halo-halo dito kung bakit ba sikat na sikat ito? Okay, ano nga bang sangkap? May ube, leche flan, saging, cheese topping, wow! Ano ba ang kakaiba sa DJC Halo-Halo? Yes. Una-una po kasi yung mga ingredients namin, naturally homemade po talaga. Iniimbitahan ko po kayong lahat na pumupunta sa Bicol, na bumisita po sa DJC Halo-Halo. Meron po kaming branches from Tiwi, Tabaco, Legazpi, and Naga City. At ang yelo ay napakapino. Hindi basta-basta yung kinadkad na yelo lang. Mas malinamnam. Nauna ang dessert natin pero heto na ang main course. Sa pangalan pa lang alam mo nang pang-international ang restaurant na ito. Ang Gasthof International Cuisine ay may iba-ibang international dishes. German, French, Italian, American, Japanese. At ito lamang ang first and only authentic fine dining dito sa Legazpi City sa Albay. To cater all the both foreign and domestic tourists or guests. We are the only fine dining in town. Try our international dishes and varieties of our appetizers, salad, and we are very affordable. Punta tayo sa beach at kumain ng Bicol Express na gawa sa isda. Next na yan sa I Love Pinas! I love Pinas. Uy, good morning, Yel. Sa lakad natin ngayon. Don't say sorry. Kailan yung ligarilyo? Nakakatawa yan. Lalo na pag second dance ko. Kailangan ng pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo. I love Pinas. I love Pinas.
perfect na sunrise at sunset at overlooking sa Albay Gulf. Wow! Parang hindi ka na makakaalis pa dito sa Manhattan Beach Resort sa Santo Domingo, Albay. Perfect ang Manhattan Beach Resort para sa mga simpleng family reunion, mga business functions o di kaya ay kung gusto mong mag-enjoy at mag-relax on your own. Isa pang pinagmamalaki nila ay ang kanilang napakasarap na pagkain. Sinasabi dito, binabalik-balikan yung mga pagkain. Ito yung ilan sa kanilang mga sineserve. Itong tinatawag nilang sizzling seafood. O merong pagkalaki-laking shelled fish. Tapos, meron din syempre ang walang kamatayan nilang laing na napakaraming mga sile. Ang kanilang napakasarap na steamed lapu-lapu in oyster sauce. Ang kanilang Bicol Express. Pero ang twist, isda ang karne nito. Ang kanilang kinunot. Ang sarap. Ako, kung ako sa inyo, punta kayo dito. Kung pupunta rin lang kayo ng Albay, punta kayo sa bayan ng Santo Domingo and try out Manhattan Resort. Diyan lang kayo ha, kakain muna kami. Steps na ba tayo? More than 250 steps ang dadaanan mo paibaba para makarating sa Dio Endeca Spring, isa sa mga paboritong puntahan ng mga taga-Albay. Pero worth it, ang dami ng steps na yon dahil napakaganda at refreshing ng tubig sa spring at may view ka pa ng Mayon. Hidden treasure ngang matatagurian itong Dio Endeca. Is a perfect hidden valley. It is between three mountains. It is the natural water because we don't have a chlorine here. Just relax, swim, and enjoy and feel the nature. Hindi mo kinakailangang magdalawang isip sa pagpunta sa Albay kung kasama mo ang Benmar Transport para sa paglibot at pamamasal. At ang kanilang mga driver, tour guide na rin para sa lahat ng mga gusto ninyong mapuntahan. Nag-o-offer ng lahat na tour service dito sa Bicol Region. Ang mga driver namin ay mga well-trained, talagang tour guide na rin. Para po sa mga gustong magbakasyon dyan at gusto po ninyong ma-relax sa inyong trabaho, pumunta po kayo sa Albay at kami na po ang bahala na mag-recommend sa mga hotel. Salamat sa patuloy ninyong pagpapadala ng messages sa kagaya ng kay Dave Ancheta. Sabi niya, yes, I love your episode, lalo na sa kiteboarding. Tungkol sa Boracay ang kinikwento ni Dave. Naku, kung meron kayong mga tanong, comments o gustong malaman, punta lamang kayo sa facebook.com/officialilovepinas. Click like at baka yung message nyo ang susunod ko nang babasahin. Alam nyo, dito sa Albay, nako, ang sarap-sarap ng feeling kapag nakikita ko itong nasa aking likuran. Nako, ang napakagandang bulkang Mayon. Saan ka ba makakaharap ng ganyan sa buong mundo? Dito lang, sa Pilipinas. At dahil dito sa Pilipinas makikita yan, ang sarap din sabay-sabay sabihin ang I love Pinas! I would like to thank Memo, Regatta, and Benchop for my clothes. The Wishing Hand. I love Pinas. Papadustos ka lang ng paa mo, pepreno mo. Pinas. Mamaya sunod na lang bumagsak. I love Pinas.